Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin na huli lahat. Kasinungalingan ng palasyo. PBBM may mensahe ngayong Pasko. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, palike at pasubscribe naman po. Ayan, maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin dito sa mensahe po ni President Bongbong Marcos Jr. Ngayong darating na Pasko. Ramdam na ramdam, no? Mga kababayan, walang halong kaplastikan ang kanyang mensahe. Ito po, pakinggan po natin to mga kababayan. Nabubuhay namin. Alam mo, kami mga nagtatrabaho sa pamahalaan, kapag kami nakikita namin kayo, naaalala namin. Kaya kami nagtatrabaho, hindi para sa sarili namin, kung hindi para sa inyo. Kaya tumitibay ang loob namin, lumalakas ang loob namin, nagiging kami mas masipag kapag nakikita kayo namin. Kayo ang dahilan sa lahat ng amin. Grabe, masipag daw sila pag nakikita tayong lahat, no? Masipag kayong mangurakot. Ang ginagawa. Kaya, Merry Christmas sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagdala ninyo ng saya dito. Merry Christmas. So yan mga kababayan, ano pong yung masasabi dyan sa mensahe ni President Bongbong Marcos Jr. sa Pasko, no? Pag nakikita daw nila tayo, talagang masaya sila mga kababayan, no? At nagsisipag daw sila mga karbi natin. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Napabuntong hininga na lang si Vice President Sara Duterte. Nako, eto naman, pasadahan naman po natin to mga kababayan. Huli po ang kasinungalingan ni Yusek Claire Castro. Ito, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito po mga kababayan, talagang napakasinungaling nito. Kaya idol, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ghost projects involving construction of bridges in Camarines Norte. Itong mga engineer I mentioned, just for good measure, just the same, do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. Now, I would like to ask Secretary Villar to give me the list of all district engineers and the districts they are assigned all over the country. I will reorganize the assignments. So yan mga kababayan, no? Di supal pala itong si Claire Castro. Akala ko ba si President Bongbong Marcos lang ang nagpaimbestiga? Paano nalaman niya ni former President Duterte, di ba? Ibig sabihin, nag-imbestiga rin ang nakaraang administrasyon at inaksyonan nga agad, di ba? Hindi na pinatagal, di ba? Hindi na pinatagal ni former President Duterte, umaksyon agad. Kinuha yung mga pangalan. Unlike dito po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Umabot pa ng 1 taon bago pa imbestigahan yung flood control na yan, diba? Ay nako. Alam mo Claire Castro, habang tumatagal na yung pagtatanggol, no? Yung pagtatakip, okay? Dito po sa administrasyong ito, lumalabas na ikaw ay nagiging ob-ob na rin, no? Diba? Nililin lang ninyo ang taong bayan. Nililin lang ninyo ang taong bayan sa katotohanan. Diba mga karbi natin? Sinungaling ito pa, sabi niya man po dito ni Castro. Yusek Castro naniniwalang babagsak ang Pilipinas pag namuno si BP Sara. Paano mo nalaman yun? Bakit, Castro? Bumagsak ba ang Davao City? Bumagsak ba ang Davao nang namuno, naging mayor si Vice President Sara Duterte? I think mas umudlan pa ang Davao, mga kababayan. Diba?
makikita mo naman yan sa track record, di ba, ng isang politiko, di ba? Makikita mo yan sa track record. Kaya nga nagkakaganito tayo ngayon eh. Dahil sa track record ng Marcos, di ba? Kaya nagiging ganito ang Pilipinas, mga kababayan, dahil po sa track record ng Marcos, no? Tapos sasabihin mo, pag namuno si BP Sara, babagsak ang Pilipinas. Ano pala tayo ngayon? Progressive tayo ngayon? Castro? Maunlad ba ang Pilipinas ngayon sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr.? Nagtatanong lang po, mga kababayan, di ba? Nako po, eto, pakinggan po natin si Jose Claire Castro. Madali po kasi sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Ang masasabi ko lang dyan ay dapat bumaba na talaga. Subukan nyo. No? Subukan nyo muna kasing bumaba. Claire. Subukan muna ni President Bongbong Marcos bumaba, saka ka magsalita. No? Kayo, ngayon kasi na-experience na ng taong bayan kung anong pamamalakad, pamamahala, pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Nako, kung sinasabi mong madali lang ang sumigaw na bumaba, paano ang pamumuno ng papalit? Kung paano kung Duterte ang pumalit? Alam na po namin yung track record ng Duterte para sa bayan, no? Para sa bayan po ang ginagawa nila. Di alam na po kung ano ang nangyari sa panahon po ni former President Duterte sa ating bansa, no? Maybe ganun din, mga kababayan, ang mangyari pag ang pumalit kay Presidente Bongbong Marcos Jr. ay isang Duterte. Bakit? Ayaw nyo po ba na mayroon tayong katahimikan? Ayaw nyo po ba na umuunlad ang Pilipinas? Diba? Ayaw nyo po ba na may malasakit ang mga namumuno sa ating bansa? Kung ayaw nyo, sige, wag na ninyong pababain si PBBM, no? Lampasan niya pa yung term ng kanyang ama. Diba? Gawin nyo ng 50 years. 50 years na pagtitiis, mga kababayan. Grabe kayo, Kayo, nasasabi nyo lang yan kasi nakikinabang kayo eh. Si Auntie Claire, diba? Nasasabi nyo lang yan kasi hindi naman apektado yung pamilya niya. Sa palubog na ekonomiya. Kasi may pera sila eh, diba? It doesn't matter kung lubog or paangat ang ekonomiya ng bansa. As long as may pera ka, you can still afford, no? Kung anong mga kagustuhan mo sa buhay. Pero papaano po yung mga karaniwang tao, no? Mga ordinaryong Pilipino. Kami tayong lahat po ang nagsasakripisyo para po sa kanilang marangyang pamumuhay. Di ba? Anyway, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at ito. Pasadahan po natin ang video ito. Nako, ang sabi po dito, kumpirmado na. Shock ang lahat. Ito, pakinggan nga natin to. Ano kaya ito, mga kabayan? Mula po ito sa Pinas News Portal. Ang reaction, opinion, itong post ni Professor Malotikia tungkol ito sa nangyayaring kawatak-watak na ICI. Sabi niya, only 40 million yung pundo na in-announce sa ICI. Only 40 million and there is nothing. And ICI was supposed to be the line of defense for the big pieces. Right? And ito, another budol? No wonder it is not getting anywhere. And the Ombudsman already said that ICI will be wrapping up its business and Ombudsman will take over. So, nabudol na naman po tayo. Talaga naman. Ito, isinare ni Professor Tikia ang post o article ng The Mindanao Sentinel. Title, Where is the 40 million Malacanang is boasting about? In-announce nasa dyaryo 41 million yang nasa dyaryo.
The cracks inside the Independent Commission for Infrastructure are no longer whispers. They are now loud alarms. After Commissioner Babe Simpson exposed the embarrassing reality of an underfunded, understaffed commission tasked to probe billions worth of flood control anomalies, more voices are stepping forward and the picture is even uglier. Former ICI Special Advisor and Baguio City Mayor Benjamin Magalong himself admitted that he had to shell out his own money, around 30,000 pesos, just to help the commission function. Worse, he is not alone. Other members supposedly had to dig into their own pockets just to keep the investigation moving. Tell us, how is a commission created by the president, supposedly backed with 14 million in initial funds according to Malacanang, reduced to borrowing printers? Ano ba yan? Borrowing printers, working with volunteers, and asking members to spend personal money just to investigate corruption? Oh, wala na talaga. And now, dito ako na curious. I hope this is true. And now, another blow. Retired PNP Chief Rodolfo Azorin Jr. is reportedly considering resigning as ICI Special Advisor due to deepening disagreements with ICI Chair Andres Reyes over the direction of the group. Eto mga kaubayan, may naisip kasi ako kung bakit nagsisi-resign itong mga membro no ng ICI. Naisip ko lang, napakaliit po kasi ng nila, budget, no. Nung una tinatagpo ang ICI walang budget, tapos binudgetan sila 41 million yata yun mga kaubayan, no. Naisip ko bigla, baka gusto ng mga ito ng dagdag na budget pa, no. Kasi mga kaubayan, natawa lang ako kasi baka gusto po nila ng billions, no, na budget. Yung kinurakot nga, di ba? Trillion. Tapos babudgetan nyo lang sila ng 40 million. Paano sila maghahati-hati dyan? Di ba? Sa pagbabudget naman, di ba? Siyempre sa budgeting, inahati-hati yan mga kaubayan. Pero kung billion yan, no? Nako, kahit anong hirap niyan mga kaubayan, kahit anong hirap na pag-iimbestiga dyan, okay? Gagawa sila ng paraan para matuloy yan. Kaso 40 million lang payat. No? Dagdagan nyo naman, Mr. President. Natawa nga ako sa isang post, no? Nakita ko kanina, sabi po sa post na yun, handa ang presidente na humarap sa ICI. Anumang oras na gustuhin. Parang ganun yung context Haharap daw si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa ICI. Niloloko nyo ba kami? Sino ba ang boss ng ICI? Di ba ang presidente po? Sino ang nag-create ng ICI? Presidente. Sino ang nagpondo sa ICI? Presidente pa rin. Tapos, gigisahin nyo yung presidente. Naloko na. Di ba? Naglulukuhan tayo dito sa ICI na ito Parang magalong din, ano? Dito ang direksyon, parang pinahinto siya. So kung totoo ito, ang gusto ni General Azorin, iba rin ang gusto ng chairman. Hindi wala talagang mangyayari.
First, Singson, then Magalong, now possibly Azurin. Three respected figures expressing frustration one after another, while the palace insists funds and support are there. So again, nasaan ang pundo? Why is a commission meant to restore public trust forced to operate like a backyard task force? If the ICI cannot even afford basic operation, how can it be expected to uncover the truth behind massive infrastructure irregularities? Every resignation, every peso personally advanced, every complaint of inadequate support, all of it leads to one urgent question. Where did the 40 million pesos go? And who is stopping the commission from doing its job? You know? So yan mga kabayan, sino nga bang nasa likod? Ha? Kasi ang nangyayari kasi mga kabayan, create po itong ICI bilang propaganda po ng administrasyon. Ang kaso mga kabayan, no, ito ang opinion ko Ang kaso, ang ICI, kumbaga nakikita na nila kung sino po talaga yung tinutumbok no? Hindi naman po pwede nilang kagatin yung nagbigay sa kanila ng buhay, di ba? O kaya ngayon, eto mag-resign na lang tayo kasi parang naglulukuhan na lang tayo dito Etong tinuturo, ibang sinisisi natin, mag-resign na lang tayo. O yan po ang nangyayari sa ICI mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.